Yan. Yan, sorry po talaga, pasensya na po, naglalag po yung ating cellphone. Kaya please pasama po sa prayer 'to na ma-improve na natin 'no. So, pero anyway, okey pa naman. Yan, sana makabalik talaga lahat 'no, lahat po nandito balik po kayo, pa-repost na lang din, repost. Repost. Yan, yan, share. Share niyo na! Meron pala akong magagaya na ano, na bago po tayo mag-devotion gagaya muna ako ng isang, ng mga nag-i-stream dito. Yeah. Ayoko, hindi ko nagagahin. Bad pala yun, bad. Ayan, paki-share po, paki-like, paki-tap, ali-tap, no? So, happiness and sorrow, that's our topic right now, happiness and sorrow. So, natanong ko na kayo kanina, sinong malungkot, sinong masaya, no? Pero ngayon, kapatid, naniniwala po ako na idadako ni Lord dito ang mga tao na nais niyang pasiyahin. Amen. So, ngayon natin pag-uusapan ang happiness and sorrow, no? So, after like mga 3 minutes, mag-start na rin tayo. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin na ipapaunawa mo sa amin kung ano ang kasiyahan at ano din ang kalungkutan. Kaya Lord, we pray and declare na sa aming kalungkutan kami ay paisayain mo at sa aming kasiyahan kami ay magpuri sa iyo. Kaya Lord, wala po kaming ibang gustong gawin kundi ibalik lahat sa iyo ang pasasalamat. In Jesus name, amen. Yan. Siguro pwede na. Sabi mo nga dyan, ready. Ayan. So, happiness and sorrow from Luke chapter 6, verse 20 to 23. So, sige po, buklatin niyo po Bible niyo. Luke chapter 6, verse 20 to 23. So, gamit ko po yung ating outreach Bible, no? Ito ay galing sa TGP, pero English version. So, praise God, may nakita pa ako. Actually, itong ganitong version, kapatid, yung pinakauna kong Bible galing po sa The Generics Pharmacy. So, bit-bit ko lang to, lagi kong ganito, dahil nga, ang sarap kaya magbuklat. So, happiness and sorrow. So, Luke chapter 6, verse 20 to 23. Sabi po dito, Jesus looked at his disciple and said, "Happy are you poor, the kingdom of God is yours. Happy are you who are hungry, you will be filled. Happy are you who weep now, you will laugh." Verse 22, "Happy are you when people hate you, reject you, insult you, and say that you are evil, all because of the Son of Man. Be glad when that happens and dance for joy, because the great reward is kept for you in heaven. For their ancestors did the very same thing to the prophet." Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. So kung titignan natin dito, kapatid, happiness and sorrow. So pag sinasabi pong happiness and sorrow, minsan ang perception natin pag sinabing happiness and sorrow, ano po, New Testament po nang galing po sa Outreach Bible ng TGP. So pag minsan ang perspective ng isang tao pag happiness ay ang totoong happiness pag may na-achieve na ako sa buhay. Ang totoong happiness ay pag nagka-jowa na ako. O kaya naman ang totoong happiness pag nabili ko na 'tong bagay na 'to. Yun pong mga gano'ng bagay, kapatid, that is worldly happiness. Amen. Hindi ko sinasabi na hindi mo rin mangarap tungkol po sa mga gusto mong maabot sa buhay o anong mga gusto mong makuha. Pero ang sinasabi ko, kapatid, hindi dapat yun ang basehan ng kaligayahan mo. Amen. Kasi kapatid, pag ang basehan ng kaligayahan mo ay yung madaling mawala o madaling masira, paano na lang kung nawala yung bagay na yan? Paano na lang kung jowa mo iniwan ka? Paano na lang kung ang bahay mo nawasak? 'Di ba sa Mindanao, kapatid, yung building po ng Jollibee at Labrador bigla na lang gumuho. Hindi ka na ba magiging masaya? Wala ka na bang karapatang maging masaya ulit? Paano na lang kung ang cellphone mo nawala? Paano na lang, 'di ba kahapon po, meron tayong kapatid nawalan ng pera. Kung sa pera pala ang happiness mo, wala rin, 'di ba? Kaya kapatid, kung titignan mo ang biblical perspective, amen,
Ang happiness and sorrow, kapatid, ay ibang-iba po pagdating po sa biblical perspective. Amen? Actually, kapatid, may katuloy pa yan eh. Pag binasa niyo po dito, "But how terrible for you who are rich, you have had your easy life. How terrible for you who you are full, now you will go hungry. How terrible for you who laugh, now you will mourn and weep. How terrible when all people speaks well of you. Their ancestors said the very same thing about the false prophet." So kung titignan mo, kapatid, magkaiba po ang definition ng happiness pag sa perspective ng Diyos sa definition ng sorrow sa perspective ng Diyos. Amen. Kaya nga, kapatid, ang totoong happiness ay ang tamang perspective nito ay yung perspective na nagmumula sa Diyos. Amen. Katulad nga ng topic natin kagabi. Anong topic natin kagabi? Kung nandito ka, sige nga, kung nakinig ka nga, anong topic kagabi? Ano pong topic? Topic yarn? Ano pong topic kagabi? Uy, nag-iisip. Hindi ko pa yun na-repost. Nagda-download pa lang ako ng recap. Ay, hindi pa ako pastor. Kuya lang po. Uy, wala nagre-reply. Ano topic kagabi? Hoy, walang nasagot? Ano ba yan? Nakalimutan. Kagabi lang yun, no? Dalawa na pong umamin na nakalimot. John 6:66, okay? Absent kagabi. To 69, anong title? Kaya dapat nagsusulat kayo. Nagsusulat kayo. Ano na yan, ha? Learning na yan. Dapat nagsusulat kayo. Sige, titignan ko. Baka meron pang maka ano. Sasabihin ko na, wala na? Ay, oh, dito po kayo. Yan! Yes, tama, Angeline. Oh. Choosing Jesus when it's hard. Thank you rin po. Ngopa. Ngopa, tama ba? Yeah. Praise God, di ba? Sabi mo, topic natin kagabi, choosing Jesus when it is hard. So kapatid, continuation to. Na, para mo kasi mapili ang Diyos, o para mo makita ang tunay na kaligayahan dito sa mundo, amen, ay dapat mong piliin ang Diyos. Amen. Hindi mo kasi, kapatid, mararanasan ang tunay na kaligayahan kung wala ka sa Panginoon. Kaya nga titignan natin, Luke chapter 6 verse 20 to 23. Di ba sabi dito, tatagalogin ko na lang para mas maintindihan nyo. Masaya ay, kayong mga may hirap, kayo ay masaya dahil nasa sa inyo na ang kaharian ng Diyos. Kayong mga nagugutom, maging masaya kayo dahil kayo ay bubusugin. Kayong mga umiiyak ngayon, maging masaya kayo kasi kayo ay patatawanin. Kayong mga nahihirapan, kayong mga nire-reject, kayong mga pinagsasalitaan ng masama, kayong mga inaayawan, maging masaya kayo dahil nangyari ang lahat ng ito dahil sa anak ng tao o anak ng Diyos. Maging magalak ka pag nangyari ang lahat ng ito nang may kasamang pagsayaw dahil ang kaligayahang ito ay reward mo sa langit. Amen. At ganito rin ang ginawa sa mga propeta. So kung titignan mo, kapatid, iba po talaga ang definition ng happiness and sorrow. Amen? Amen po ba? Iba po ang definition ng kaligayahan na nagmumula sa Diyos sa kalungkutan. Amen? Iba. Kaya, kapatid, kung titignan mo, kung babasahin niyo po ang buong Bible, sa isang Kristiyano, dapat kahit mahirap o nakakalungkot ang isang bagay, meron pa ring pag-asa na babaguhin to ng Diyos. Kasi tingnan mo, himay-himayin natin to mamaya. Pero kung titignan mo, kung ikaw ay mahirap, magalak ka kasi ang kaharian ng Diyos ay nasa sayo. Wala kang mangyaman dito sa lupa, pero meron kang yaman na hindi kayang nakawin ng iba. Tama, mali? Dapat magalak ka. Ano bang sabi? Nagugutom ka. Sino pong nagugutom ngayon? Amen?
Teka lang. Sino ba yung Blaise Pascal na yan? 'Di ba? Kung titignan na rin natin ngayon, tignan mo ikaw na nagugutom, bubusugin ka. Ikaw na naiyak, patatawanin ka. Ikaw na may hate, may reject, may insulto. Sinabihan ka ng lahat ng klase ng masamang bagay. Magalak ka. Kasi ginagawa yan sa'yo dahil nasa Diyos ka. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Kaya nga kapatid, napakagandang isipin, napakagandang pag-usapan na ang dapat, ang pursuit of happiness mo, it is not about what is in this world. Pero ang pursuit of happiness mo is the God that who created this world. Amen. Sabi po ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. So ibig sabihin dapat doon ka magalak sa iyong manlilikha. Nilikha ka ng Diyos Ibig sabihin, alam niya ang bagay na dapat para sa'yo. At alam mo kapatid, ang sinasabi ng Diyos, hindi po denial ng sitwasyon mo, kundi surrender ng sitwasyon mo para palitan ng Diyos ang sorrow mo ng kagalakan. Kaya nga kapatid, titignan po ninyo yung sorrow na meaning ng Panginoon dito. Ano pong meaning ng sorrow dito? Ano ka, sobrang terrible mo na ikaw ay mayaman at nagpakasasa ka sa buhay mo dito sa lupa. Sobrang terrible mo na punong-puno ko ngayon na sinasabi mo na hindi ka na magugutom. Sobrang terrible mo na ikaw ay masaya dahil wala kang ang pakialam sa Diyos, darating ang pagkakataon na magmo-mourn ka at magbiwip ka. So kung titignan mo kapatid, yung mga tao na ayaw dumanas ng hirap, hindi po sila nakakasumpong ng tunay na kalagayahan. Kaya nga 'di ba yung kagabing topic natin, John chapter 6, verse 66 to 69. Anong nakalagay doon? Umalis ang mga alagad dahil nga ayaw na lang sumunod totally sa Panginoon. Uulitin ko, hindi pwedeng nasa Panginoon ka lang pag may pagpapala. Hindi pwedeng nasa Panginoon ka lang pag okay ang buhay mo. Hindi pwedeng nasa Panginoon ka lang pag may answered prayer ka. Paano kung wala? Paano kung hindi pa binibigay ni Lord? Paano kung kinakailangan maghintay ka muna? So, ibig sabihin sa time ng paghihintay mo, ayaw ka na. Hindi ganun, kapatid. Amen. Ang ibig sabihin po ng surrendering, kapatid, it is you giving your life to God. Hindi na kaparaanan mo, kundi kaparaanan ng Diyos. Ipagpe-pray mo yan, aayusin mo siya sa kaparaanan ng Diyos. Kahit mahirap, hindi ka magko-compromise. Yun po ang surrendering. Kaya kapatid, paano mo totally sinusurrender ang buhay mo sa Panginoon? Minsan kapatid, pag hindi na okay, hindi mo pinipili si Lord. Yun kasi yung hirap pag hindi mo physical na nakikita, di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang faith daw, ano daw? Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. So ibig sabihin, hindi mo ba nakikita physically ang Diyos, pero alam mong kasama mo siya, kaya bakit ka gagawa ng mali? Amen. Kaya nga sabi, terrible ka. Gusto mo lang ng easy life? Our life here on earth will never be easy, kapatid. Sa totoo lang. Rililitokin ko kayo, no? Kung ang mga motivational speaker, kapatid, kung ang mga motivational speaker sinasabi sa'yo, magiging okay ka lang, mag-isip ka lang ng tama. Hindi po ganun ang buhay Amen? Hindi po ganun ang buhay. Ang buhay, kapatid, pinapamuhay. Amen? Kaya mahirap, kapatid. Alam mo, hindi ko po dinidisregard or tama, hindi ko po dinidisregard yung trabaho ng mga life coach, no? Hindi ko po dinidisregard pero mahirap kasi magpayo kung hindi mo siya totally naranasan sa buhay mo, tama? We or them can impart you theoretical approach
on dealing your problems systematical or by book. However, the greatest teacher is life experiences. Tama? Kaya kung titignan mo kapatid, kami pong mga Kristiyano, ako bilang minister, hindi po ako nagpipreach ng mga bagay na hindi ko po nararanasan talaga. Amen. Ano lang, dry. Kaya kung titignan mo kapatid, ang sarap kaya makipag-usap or magpayo pag napagtagumpayan mo na. Tama? Kaya nga kung titignan mo kapatid, anong sabi ng Panginoon? Pag naghihirap ka, magalak ka kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. Ang kingdom of God ay nasa sayo. Amen ba? Kaya nga napakasarap isipin kapatid na binago ng Diyos yung buhay mo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa'yo di ba may naranasan ka kay Lord? O di yun ang ikwento mo. Di ba may answered prayer ka? Di yun yung i-share mo sa iba. Amen. So kung titingnan natin kapatid, ano bang definition ng happiness and sorrow? Doon muna tayo sa sorrow bago yung happiness. Amen. Kumbaga sa palabas, paghihirap muna bago yung katagumpayan ng bida. Napanood ko na naman yung Sigabo. Nakita ko na naman sa FYP ko. Nakulong pala si Coco Martin doon, tapos nakalaya. O, di ba? Paghihirap muna bago yung laya. So, gayahin na rin natin, no? Ay, opo, thank you po. Live verse ko po yung Hebrews 13:5b. Thank you po sa nanood po ng video, no? So, unahin muna natin yung sorrow. Amen. Ano ba ang sorrow sa perspective ng Panginoon? Ang nakakalungkot sa harapan ng Panginoon pag hindi mo siya pinili. Pag sinabi mo kapatid na hindi mo muna uunahin si Lord, asahan mo anong dadating sa'yo? Sorrow. Default na yan. Pag may ginawa kang isang bagay na hindi mo ginawa para sa Panginoon, ano po ang mag-outcome nun? Sorrow. Ngayon kapatid, pwede mong sabihin, ay, ginawa ko naman to, hindi naman ako naparusahan. O kaya naman ginawa ko naman to, hindi naman ako, wala namang effect pa. At minsan nakakalungkot po sa isang Kristiyano, iniisip kagad niya, buti pa yung masama, pinagpapala, buti pa yung gumagawa ng mali, hindi sila nahuhuli, buti pa yung ganito, ganyan, yung mga nanloloko, sila pa yung mayaman. Pwede mong isipin yan, tama? Naisip mo ba yan o hindi? Alam ko naisip mo yun. Di ba? Na i-compare mo yung sarili mo. Amen? Nako-compare mo yung sarili mo sa iba kasi mas nakikita mo yung blessing nila kaysa sa blessing mo. 'Di ba? Opo, ipo-post ko po 'to, i-recap ko na po, ang dami ko ng utang na recap. Pero 'di ba, kapatid, kung titingnan niyo, sali po kayo sa group chat namin kung gusto niyo pong mag-recap. Sinesend ko po sa group chat kasi sa ibang social media platform po Minsan iisipin mo sa sarili mo na, bakit sila meron, ako naman itong nagpe-pray. Tama ba? Tama? Bakit sila ganito, ako naman itong ganyan? Alam ko po naiisip mo 'yun. Pero kapatid, ang sorrow po sa perspective ng Panginoon ay hindi po nakabase sa kung anong meron sila. Ang linaw po mula sa salita ng Diyos. Luke chapter 6 simula 24 hanggang 27. Nagpakasasa ka ngayon, hintayin mo magugutom ka. Patawa-tawa ka ngayon, hintayin mo iiyak ka. Hindi ka man nakakatanggap ng masasakit na pananalita dahil takot sila sa'yo. Pero darating ang araw, ano pong sabi dito? Aanihin mo kung ano ang mga pagkakamali mo. Yun ang totoong sorrow, kapatid. Na ano ba ang outcome? Ano ba ang endgame? Ano ba sa dulo ang mangyayari? O sabihin na natin ngayon kapatid, nagnakaw ka. Sabihin lang natin,
nakakuha ka ng 5K. Ang saya, di ba? May 5K ka eh. Pero hindi mo ba naisip yung outcome niyan? Paano pag nahuli ka? Masaya pa ba? Tama? Tama ba? Sa ngayon, sabihin na natin, nag-cheat ka, mapalalaki o mapababae, hindi lang po lalaki ang nag-cheat, hindi rin ng babae ang nag-cheat. Sabihin natin ngayon, nagpakasaya ka, may inapi ka. Tingin mo ba magiging eternal yung happiness mo kung ang foundation mo ay mali? Anong tinanim mo, yun din ang anihin mo. Tama? Ano pa? Nanakit ka ng iba, nanalita ka sa iba, na-prove mo nga yung point mo. Nanigaw ka ng iba para lang i-prove yung point mo. Oo, bagamat panalo ka sa argument, pero darating ba ang pagkakataon na lagi kang panalo? Hindi. Anong ibig ko sabihin? Ang sorrow po sa perspective ng Panginoon ay yung dulong outcome. Kaya nga kapatid, may grasya pa rin ng Diyos. Ano pong sabi ng Pedro? Binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na magbago ng buhay kaya hindi ka pa pinupuksa. Tama? Tama? Hindi ka pa pinupuksa, hindi mo pa nararanasan yung wrath ng Diyos, hindi mo pa nararanasan yung consequences kasi binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na magbago ng buhay. At yun ang tunay na kalungkutan, pag binigyan ka na ng pagkakataon, hindi ka pa nagbago. Amen? At yun ang mahirap. Ang dami ng chances, hindi mo pa kinuha, napahamak ka patuloy. Amen? Kaya nga kapatid, you need to discern your life. You need to discern your season. Nasa season ka ba ng correction ngayon? Amen? Nasa season ka ba ng pagtutuwid ng Diyos ngayon? Nasa season ka ba na hinahumble ka ng Panginoon? Discern the season. Baka mamaya, binibigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon ng Diyos ng pagkakataon na magbago ng buhay. Dahil masaya, ayaw mong iwan, hinahayaan mo lang at yun ang tunay na sorrow. Amen. Kapatid, Lemon, sasagutin kita, no? Ang Diyos alam niya na outcome mo. Amen. However, binibigyan ka nga ng pagkakataon kasi may free will ka. Amen. Alam ng Diyos na hindi kayo mo siya pipiliin sa ganito, pero alam din ng Diyos na ito ipapaintindi niya sa'yo para baguhin niya yung puso mo. Pero, choice mo pa rin. Amen. Kaya nga ba't hindi mo pwedeng rin sabihin sa sarili mo, ay ganito na talaga siguro ako nilikha ng Panginoon. Mahina, makasalanan, puro sakit na lang. 'Di ba? Kapatid, nasa iyo pa rin ang pagpili. Amen. All-knowing po ang Diyos. Pero kapatid, wag mo nang pakialaman yung pagiging all-knowing ng Panginoon pagdating sa pagbabago mo ng buhay. Tama? Kasi kapatid, alam na nating all-knowing siya. Anong gagawin mo sa buhay mo kung all-knowing siya? Alam mo na palang all-knowing siya, di ibig sabihin, alam mo na rin yung secret sins mo. Ang dami natin ganun. Secret sins, habitual sins. Hindi man na-expose ngayon, pero hihintayin mo pa bang ma-expose bago ka magbago ng buhay? Kaya nga ako kapatid, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hinihingi ko na to ng tawad. Ngayon, kung i-expose mo to, Panginoon, tatanggapin ko rin yung consequences. Yun ang repentance. Amen. Hindi ka nag-sorry para lang sorry Lord, wag mo lang ako saktan. Hindi ganun eh. Tatanggapin mo kahit yung teaching. Tatanggapin mo kahit yung correction. Amen. At yun po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. At yun ang totoong sorrow, kapatid. Hindi po totoong sorrow yung may problema ka ngayon. Hindi yan totoong sorrow. Mamaya natin pag-uusapan. Pero hindi po totoong sorrow, kapatid. Lungkot ako ngayon, problema kasi to. Hindi pa yan. Ang totoong sorrow, yung kahit ng buhay mo kung hindi mo pipiliin ang Diyos.
Kasi kapatid, katulad po ng mayaman at si Lazaro, gusto mang pumunta ng mayaman sa paradise, hindi niya na magawa. Bakit? Kasi meron siyang pagpili nung buhay pa siya, hindi niya pinili ang Diyos. Ano pong sabi ni Abraham doon sa Abraham's bosom? Ang mga paparito ay hindi papariyan at ang mga papariyan ay hindi paparito. Oh, anong sabi ni anong sabi kasi nung mayaman, pwede mo bang padampiin lang ng kahit konting tubig? Hindi niya eh. Anong request ngayon? Alam, natanggap niya na, nawala na talaga eh. Anong request ngayon nung mayaman? Pwede bang ipadala mo si Lazaro doon sa, tawag dito, doon sa mga kapatid ko? Kasi, para maniwala sila. Anong sabi ni kahit mabuhay pa ang patay, sapat na ang salita ng Diyos sa kanila. Kung hindi pa nila yung papaniwalaan, kahit may mabuhay pang patay, hindi sila maniniwala. At nangyari na nga. Namatay si Kristo Jesus at nabuhay nabuhay ang Panginoong Jesus. At kahit nabuhay siyang muli, marami pa rin ang hindi naniniwala. Meron po akong fina-follow dito kapatid sa TikTok na ang content niya lang, itatanong niya lang yung tao, do you believe in Jesus? Ang daming nagsasabi ng no. Ang daming nagsasabi ng hindi. Boldly ha. Ibig sabihin kapatid, nasa sayo na yan kung pipiliin mong maniwala sa salita ng Diyos. Amen. Ngayon, yun po yung eternal sorrow. Yun po yung sorrow. Yun po yung kalungkutan. Amen. Ano bang outcome? Kasi kapatid, ulit-ulitin ko, hindi mo mapepeke bunga. Yung may nagtatanong mapagpapanggap. Kapatid, kung ang pagtanggap mo sa Panginoon ay pagpapanggap lang, di nagpanggap ka lang na taga-langit ka, pero taga-impyerno ka talaga. Amen. Kapatid, marami po kami dito LGBT binago ng Diyos. Amen. Kaya be respectful po. Ako kapatid, hindi ako nagwiwin ng tao sa panglilibak. Winiwin ko po ang tao para kay Kristo sa katulad ng ginawa niya. Hindi ka magpo-point ng finger sa sinner kasi ikaw rin ay makasalanan. Amen. Wala pong pinagkaiba ang bakla at tomboy sa nagsinungaling. Parehas makasalanan. Kaya who we are to point fingers. Amen. Ngayon, mahal sila ng Panginoon, given yon. Ngayon, baguhin sila ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tao makakapagbago, kapatid. Diyos pa rin. Amen. Walang ibang makakapagbago kundi Diyos lang. Kaya wag mong ilagay sa kamay mo ang pagbabago ng isang tao. Saan mo ilalagay? Sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, ako po dito, proud na proud po akong sabihin, 9 na po in my ministry, binibilang ko po 9 na po in my ministry na LGBT, mga tomboy na merong relationship in the same sex ay nagbago ng buhay. Bakit? Hindi ko kasi sinabi na kayo, mga salot kayo, ganyan kasi yung iba kayo, mga pahirap kayo sa buhay. Hindi. Nilikha pa rin niya ng Panginoon at baguhin siya ng Panginoon. Amen. At alam naman nila yan. Alam naman, actually kapatid, kahit hindi mo naman sabihin sa bakla at tomboy, alam naman nila yan. Kailangan mo pa bang ipagdukdukan sa kanila yung alam na nila? Amen. Ang ipagdukdukan mo sa kanila, mahal sila ng Panginoon at nais silang baguhin ng Diyos. Amen. Alam ko naman saan kayo nanggagaling kapatid and hindi ko kayo papatulan. You can easily point fingers to others. Amen. Pero ang tanong ba, yung sarili mo ba binago mo? Amen. Ulitin ko kasalanan po sa Diyos yung homosexuality. Pero kasalanan din sa Diyos kapatid ang sinungaling. Kasalanan din sa Diyos kapatid ang pagkakaroon ng live-in partner. Kasalanan din sa Diyos kapatid ang pagkakaroon ng premarital sex. Kasalanan din sa Panginoon kapatid ang pagiging sugarol. Kasalanan din sa Diyos kapatid
ang hindi paglingap sa mga magulang. Uulit-ulitin ko, ang kasalanan ay mananatiling kasalanan at ang kasalanan ay pantay-pantay na kasalanan. Kaya hindi puwedeng iisa lang, hindi puwedeng 'yan lang pinag-uusapan, kapatid. You can easily point, mga LGBT, mga kasalanan 'yan based on the Bible. Eh, ikaw wala ka bang nagawang kasalanan? Matanong ko lang. Lahat tayo may pagkakamali, kaya nga anong sabi ni Lord? Oh, bumato ang unang bumato kung sino ang walang kasalanan, 'di ba? Uulitin ko, ako kapatid, meron po akong ministry dito. Tomboy, dalawa, face to face. Umiiyak sa akin. Hindi ko kasi alam, kuya, ano bang gagawin ko, kuya? Eh, siya yung nandiyan nung nahihirapan ako. Oh, alam mo ano nangyari, kapatid? Even mag-partner, nag-church, tinanggap si Jesus. Amen. Hindi naman tayo perfect. Anong pinagkaiba ko sa LGBT? Eh, ako rin naman nagsinungaling, eh. Ako nga may live-in partner, eh. Ako nga ano, eh, sumugal, eh. Oo, hindi ako LGBT pero makasalanan din ako. Bakit you can easily point fingers to others? Amen. Amen ba? Hayaan mo ang Diyos ang magpaintindi sa kanya. Uulitin ko, alam at alam mo at alam ko anong nagawa nating mali, tama? Alam din nila 'yan. Amen. Alam din nila 'yan, hindi mo na nga kailangang pagdukdukan, eh, 'di ba? Ang kailangan mo ngayon, alam mo kung anong kailangan nilang marinig, na kahit gano'n sila, meron pa ring Kristo na nais na baguhin sila. Tingnan mo, kapatid, laging laging pini-preach nitong mga 'to yung mga Sodom and Gomorrah, tama ba? Tama, mali? Kapatid, to correct the doctrine itself, hindi lang po homosexuality ang problema ng Sodom at Gomorrah. Ang problema po ng Sodom at Gomorrah, part lang ang homosexuality. Kasi kasama po sa Psalms, ano pong mga problema nila? Tinalikuran nila ang Diyos. Ano pa? Hindi sila tumutulong sa mahirap. Hinahamak nila ang iba. Anong ibig ko sabihin? Hindi lang po homosexuality ang problema ng Sodom at Gomorrah. Amen? Kundi marami pa. Ngayon, tignan mo yung grace ng Lord, nakipag-usap si Abraham. Anong sabi ni Abraham? Kung may 50 ba dyan na maniniwala sa'yo, gugunawin, ay paparusahan mo sila. Anong sabi? Kung merong 50, hindi. Walang 50. Anong sabi? 40, walang 40. 30, walang 30. 20, walang 20. 10, walang 10. At umalis na ang Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Amen? Hindi kasi pinili ng mga taga Sodom at Gomorrah na matakot sa Diyos. Nag-warn na sila. Nag-warn na si Lot. Nag-warn na yung mga anghel na pinadala ng Diyos doon. Hindi pa rin sila naniwala. Bakit ginunaw? Dahil sa kasalanan, hindi lang dahil sa homosexuality. Amen? May grace ang Diyos. Kaya nga ang kailangan lang, i-preach mo yung pag-ibig ng Diyos, nasa sa kanila na yun kung pipiliin nila o hindi. Hindi mo na kailangang i-point pa. Amen? Amen ba? Kaya, kapatid, hindi 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 niyo puwedeng i-argue dito. Hindi ka naman ano ka, prosperity preacher ka. May nagsabi kasi sa akin, hindi ka kasi nag-e-expose ng sin. Huy! Anong hindi? Correct na nga ako ng correct, eh. 'Di ba? Kaya hindi puwede, kapatid. Alam mo, sobrang dami na, ulitin ko, ang dami ko namang nakausap na bakla at tomboy. Alam naman nila 'yon. Amen. At hindi po nakakatulong na idikdik mo na sa kanila ang mga bagay na alam nila. Anong kailangan mong gawin? I-win mo sila at effective. Meron na po akong siyam na nakuha at meron na rin pong kahit gay na lumapit po sa akin at nagpa-pray, Kuya Jerome, gusto ko na pong magbago ng buhay. Oh, yung mga nagpe-preach ng gano'n, nalapitan ba kayo para magbago sila ng buhay? Amen. Kaya baka walang nagpupunta sa church niyo na mga gano'n kasi nasa pintuan pa lang pinapandirihan niyo na. Amen. Si Jesus nga nakiupo sa mga makasalanan.
Do not be like a modern Pharisee, kapatid, na you can easily point fingers to others pero hindi mo tinitignan yung sarili mong pagkakamali. Amen? Di ako galit. Gusto ko lang i-reiterate to kasi kapatid, sobrang pagod na ako sa mga kapatid na sa mga sinasabi nilang preacher of the gospel. Pero dapat, before you preach the gospel, you must show the love of Christ. Ang pagiging bold in preaching the gospel is being bold in the love of God. Amen? Ang galing nyo nga pagdating sa application ng pag-ibig ng Diyos. Doon ka naman bumagsak. Paano ka paniniwalaan? 'Di ba? Ang galing mo magsabi ng mag-point ka ng finger sa mga makasalanan. Pero ikaw pala, dakilang sinungaling, dakilang kupitero. 'Di ba? Paano makikita sa iyo? Amen. Kaya kapatid, hindi po ganoon. Ako, ulitin ko, siyam na at malaking number na 'yon. Amen. At dadagdagan pa 'yon ng Diyos. Yung mga LGBT dyan na rejected kayo, dito kayo sa akin. At babaguhin kayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Nasa sayo pa rin pagbabago. Kasi kapatid, alam nyo, kahit naman pakainin mo ng sili yan, kung hindi pa rin yan na-encounter ang Panginoon, hindi yan magbabago ng buhay. Amen? Kaya nga ano lang kailangan mo gawin, dalin mo sila kay Jesus. Kaya nga anong ginawa ni Lord kay Zaccheo? Nagbinago ba ng tao si Zaccheo? Hindi. Ano sabi? Tax collector, tax collector, tax collector. Corrupt, corrupt, corrupt. O, nagbago ba ng buhay? Hindi. Pero kahit ganon, pumunta pa rin sa tahanan ni Zaccheo si Jesus. Amen. Pumunta pa rin sa tahanan. So anong nangyari nung pumunta? Nagrepent. Amen. Nagrepent at nagbago ng buhay. At the same time, ayan, sige, sasagutin natin yan. Kung lahat po ng kasalanan ay pantay-pantay, para saan po yung 7 deadly sin? Actually, kapatid, ano na lang yan, self-explanatory na lang yan. Meron kasing mga kasalanan, kapatid, kaya nga may 7 deadly sin na naglilid sa kamatayan. Kaya nga 7 deadly sin pero kasalanan pa rin. Bakit gusto mo bang lagyan na, oh, ito kasalanan, hindi to nakakamatay, so gagawin ko to. Kapatid, self-explanatory na lang yan. Kaya po may 7 deadly sin kasi may mga kasalanan po na nagdudulot talaga ng kamatayan physical sa isang tao. Amen? Alam mo kapatid, pag ang kasalanan, pinagtanggol mo na, nako, matakot ka na. Ay, ito mababang kasalanan to. Ay, ito mataas na kasalanan to. Matakot ka na. Kasi kapatid, hindi pa rin pwede na gawin mo kahit hindi nakakamatay na kasalanan. Amen? Kaya kapatid, ano bang, kasi parang ang perspective ko sa tanong mo, so ibig sabihin, Kuya Jerome, iba-iba, di ba sabi mo pantay-pantay? So, meron talagang mga iba na consequences ay kamatayan. Kapatid, sabi po ng Bible, sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan physical at kamatayan spiritual. Amen. So ikaw, kaya ka namamatay dahil may kasalanan si Eva at Adan. Ngayon, kung gagawa ka ng mga kasalanan, ano bang ng 7 deadly sins, 'di ba? Wrath. Oh. Sobrang galit mo. Tingnan mo, 'di ba? Ang dami pong namamatay dahil nag-away sila ng sobrang galit. Oh. Amen. Envy, lust, pride, gluttony. Oh. Sobra kain, ano nangyari? High blood. Oh, lust. 'Di ba may mga namatay dahil may cheating? Oh, pride. Daming prideful na namatay, kapatid, dahil ma-pride sila. Kaya ko to. Tinuloy. Oh, nabangga. Yun. Kaya nga may 7 deadly sins para ipaalam sa'yo na pag ginawa mo to, magkokosto ng kamatayan sa'yo. Amen? Ngayon, kung ang pagsisinungaling, ay hindi naman pala nakakamatay yung pagsisinungaling, gawin ko na lang. Huy, mali ka na doon.
Amen. Lahat po ng kasalanan ay naglilid po sa kamatayan. Amen. Amen. Kapatid, explain ko ulit. Hindi po physical na kamatayan. Explain ko ulit Romans 6:23 says, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dalawa pong uri ng kamatayan. Physical at spiritual, yung soul mo. Amen. So hindi rin pwedeng sabihin na spiritual na kamatayan lang. Kasama po yung physical. Kaya nga 'di ba, si Eva at Adan ay na-banish kasi nga ma-experience nila yung death. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Jesus ay physically namatay. Kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magbabayad physically, nabayaran ba ang kasalanan mo? Hindi. Kaya nga merong dapat mamatay. Amen? Merong dapat mamatay para pagbayaran ang kasalanan. Amen. Amen. 'Di ba? Ulitin ko para po malinaw. Kasi doctrine to kaya gusto ko pong malinaw. Kaya tayo ay merong physical death. Amen. Wag muna. Kaya po tayo may physical death. Kasi nga, nagkasala ang tao sa Diyos. Amen. Ngayon, baka kaya ina-argument po sa akin, kuya, hindi lahat kasi ng kamatayan physical. Baka kasi nang dahil doon kay Elijah at sa mga kinuha. Grace na lang yun ng Lord, kapatid. Amen. Grace na lang po yun ng Diyos na kunin sila na hindi na nila ma-experience yung kamatayan physical. Amen. Pero kapatid, kung in terms of sin, ang sabi po, sobrang linaw, Romans 6:23. Ulitin ko Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at buhay na walang hanggan ay kaloob ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen? So ngayon, bakit kailangan mo i-acknowledge yung physical sin, ay physical death? Kasi nga, kailangang magkatawang tao ng Diyos 100% para bayaran niya ang kasalanan ng tao na dapat tayo ang magbabayad. Amen? Kaya nga ano nangyari? Physical death, inilibing ng 3 araw, at nabuhay muli. Amen? Bakit merong pagkabuhay muli? Kasi nga, yung kasalanan, maglilid siya sa physical death at the same time sa spiritual death, ang kaluluwa mo. Ang katawan mo, ililibing, pero ang kaluluwa mo, dalawa lang pupuntahan yan, langit o impyerno. Ngayon, paano ba hindi mapunta sa impyerno? Ano ulit ang pupuntahan natin? Physical death ni Kristo, binuhay muli ng Panginoon pagtapos ng 3 araw. Kaya sabi po ng Bible sa Thessalonians, bagamat ikaw ay mamatay, amen, ay bubuhayin muli ng Diyos. Ayan. Pero may sasagutin ko ulit to. Yung body shamer, no? Kapatid, bago ka mag-body shamer, ako po ay may iniinom na gamot na may steroid content, kaya po ako mataba. At wag sanang ikaw ay uminom nito, amen, at magkasakit ng ganito para maintindihan mo ang ibang tao, kaya wag kang judger. Body shamer. Pero ulitin ko po ulit. Uulitin ko. Kailangan ng physical death, amen, para iligtas yung kaluluwa mo. Kaya ulitin ko, Thessalonians. Amen? Ano pong sabi ng Thessalonians? Bagamat ikaw ay mamatay, ay bubuhayin kang muli ng Diyos.
Amen? Ulitin ko bagamat ikaw ay mamatay, muli kang bubuhayin ng Diyos. So kung titingnan mo kapatid, yun po yung sorrow at happiness. Na ano ba ang pagpiling gagawin mo dito? Amen? Wala rin po akong sinabi na in flesh ka pupunta sa langit. Saan mo narinig yan, ate? 'Di ba? So ulitin ko doctrinal kasi to kaya kailangan ko pong ipaliwanag. Amen? Physically, kailangan may mamatay. At ginawa yun ni Kristo. Siya po ang Lamb of God that who takes away the sins of the world. 'Di ba? Ngayon, ano pong sabi ng Panginoon? Matatanggap mo tong ginawa ng Diyos kung ikaw ay maniniwala sa Kanya. Amen? Sapat na kapatid ang ginawa ni Kristo para ikaliligtas mo. Amen? Kung ikaw ay humingi ng tawad at tinanggap mo yung ginawa ng Diyos, amen? Sapat na yun sa kaligtasan mo kasi hindi mo na kailangang dagdagan. Kasi nga, anong sabi ng Bible hindi po sa mabubuting gawa naligtas ang tao, kundi sa biyaya at habag ng Diyos. Bakit? Para walang ipagyabang ang tao sa Diyos. Amen? Kaya kung titignan mo kapatid, lahat po trabaho ng Diyos yan. Ang kailangan mo lang maniwala. Uulitin ko ulit, pagdating po sa kasalanan, yun talaga ang nag-lead sa physical death. Ngayon, ang 7 deadly sin, may mga kasalanan talaga na magdahantong sa'yo sa kamatayan. Amen. Ngayon, iba rin po yung spiritual death. Ito po yung kaluluwa mo kung saan pupunta pagtapos. Kasi kapatid, itong katawan mo, itong flesh mo, lalagyanan lang yan. Amen? Itong lalagyanan mo, anong mahalaga? Yung lalagyanan o yung laman? Kung sa peanut butter nga kapatid, mas mahalaga yung peanut butter kaysa sa lalagyan, ganun din sa buhay mo. Mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa sa physical flesh mo. Kaya nga 'di ba sinabi po ng Bible, kung kinakailangan mong alisin yung mata mo para lang hindi ka magkasala, mas okay na wala kang mata pero tagalangit ka. Pero kapatid, hindi po yun sinabi na literal Sinasabi ng Bible na yun kasi yung iba ginawang niliteral. Tinanggal yung mata, pinutol yung kamay, pinutol yung paa. Hindi po yun nililiteral. Ang sinasabi ng Diyos doon ay kung ano yung desire ng mata mo, wag yun ang sundin mo. Dapat patayin mo yung desire ng mata mo at ang maging mata mo ay yung mata ni Kristo. Amen? Mas okay kapatid na mamuhay ka na hindi sinasatisfy yung paningin mo, tagalangit ka naman. Yun po yun Meron pa iba, nagpatuklaw. Kasi sabi daw sa Bible, pag tinuklaw daw sila, hindi daw sila mapapano. Paano yan? Hinamon mo kasi. Hindi po dapat hinahamon ng Diyos. Amen? Ang sinasabi po dun, by faith, matuklaw ka man, hindi hindi yung pagpatuklaw ka, wala pong sinabi dun magpatuklaw. Ang sabi dun, pag natuklaw, ang ginawa, kumuha ng asa, pinatuklaw, di namatay siya. 'Di ba? Hindi po ganun yun. Amen? Kaya yung word of God, napakahalaga. Amen? Kaya kapatid, hindi rin pwedeng sabihin, wala ng physical death. Kung wala ng physical death, paano yan? Lugi na punerarya. Wala naman palang physical death Sige, tagoy Kristo naman ako Hindi ganoon, hindi pwede. Amen? Kaya may physical death kasi may kasalanan. Amen? Kaya napakahalaga kapatid at saka napakahalaga ikaw mismo magbasa ng Bible para hindi yung naririnig mo yun yung ina-argue mo sa iba. Amen? Pakalinaw Hindi, nasa sorrow pa tayo. Amen ba? Malinaw, malabo, nakakalito o hindi acceptable? Sige nga po. Kaya kapatid, kayo yung mga regular ko dito, huwag kayong magpo-point finger sa iba. Alam mo natin, may mali sila, pero do not judge them. Paalalahanan lang sila. Amen? Tingin ko yung nagtanong, wala na ata dito Kasi, ganyan sila pag talo na sa argument, nawawala na.
Kaya kapatid, napakahalaga talaga na bawal awayan, bawal awayan. Hindi, okay lang kasi kapatid kailangan natin sagutin 'yun. Kaya ano po, may mga pinapalagpas akong tanong kasi doctrinal, amen. Christian na po pero nung time na nagkaasawa na influential to worship idol, kasalanan pa rin 'yun kapatid, pero hindi puwedeng manatiling kasalanan, amen. Kasalanan pa rin, amen. Uy, wala kaming pinagtawanan dito, sila nga yung unang nang-aaway, eh. Oh, isa pa, sige sasagutin ulit natin 'yan. 'Di ba sabi pantay-pantay, ano daw pinagkaiba ng born again sa worldly kapatid? Pagdating sa kasalanan ang born again at ang makamundo, makasalanan parehas. Anong pinagkaiba? Ang mga born again kapatid born again kasi yung term mo, pero ang born again kasi kahit may kasalanan nagbabago ng buhay. Hindi na po masayang gumawa ng mali. Kasi nung worldly ka kahit uminom ka wala ka namang paki sa Diyos, tama? Kahit yung mga uma-attend dito, nung nagsisinungaling ka wala ka namang pakialam. Anong pinagkaiba ng born again sa kasi born again po, pero ako lahat ng may relasyon na kasi sa Panginoon, kahit ano pang religion mo, naniniwala ako hindi na masaya gumawa ng mali. Amen. Kaya kapatid kung titignan mo, ang sinasabi po kasi niyan, hindi naman talaga perfect ang buhay ng mga, gumagawa ng, ang mga pumili kay Kristo. Hindi naman perfect. Kasi nga, ang isang tao na tumanggap kay Kristo ay ipinanganak muli sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, bata pa lang. So ibig sabihin sa paglaki niya sa kaharian ng Diyos, hindi naman lagi tama magagawa kasi nga natututo pa lang. So, ngayon paano 'yun? Nagbabago ng buhay. Amen. Nagbabago ng buhay kapatid. Amen ba? Kaya kung titignan mo kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos, ang mga na kay Kristo na ay dapat maging liwanag, maging asin. 'Pag naging tabang ka na, Kristiyano ka pa ba? 'Di ba? Kaya kapatid, kung tatanungin mo ko anong pagkakaiba ng born again, at ng worldly, ang born again yung totoo, yung totoong kumilala sa Panginoon, bagamat nagkakasala, pero pinipilit na magbago ng buhay. Amen. Kaya nga ako dito lagi kong sinasabi pare-parehas lang tayong makasalanan. Amen. Pare-parehas lang tayong mga may mali. Amen. Ngayon, hindi po pinagtatawanan, ako po ang tinatawanan nila kasi sa reaksyon ko, hindi sila. Yung reaksyon ko yung mali. Pero kasi kapatid, minsan kasi sa argument hindi alam mo kasing narinig lang nila sa iba, tapos ilalagay dito, hindi naman sila lumapit dito in a respectful way. Sinagot ko kasi doctrinal, pero usually talaga namin 'yan, amen. Eh, hindi kasi tama kasi 'pag nilap mo hindi mo naitama yung doctrine kasi yun, eh. Hindi 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 puwede kapatid na isipin mo hindi lahat makakaranas, ay hindi lahat ng sin, physical death. Yun kasi yung kanina, kailangan mong maintindihan na may kamatayan dahil may kasalanan. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko, in terms of Bible napakahalaga na basahin po ang Biblia. Amen. Amen. So yun po yung sorrow. Nakakalungkot
yung sorrow kasi kapatid, yun yung definition ng sorrow sa kaharian ng Diyos eh. Ano ang outcome? Nakakalungkot kung hindi mo pipiliin ang Diyos. Ngayon, dito naman tayo sa happiness. Amen? Kasi 1:30 na. Amen? Okay naman po yung Bible app, pero ina-encourage ko pa rin kayo kapatid na bumili po ng physical Bible nyo. Mura lang po yan. Hindi, Darim Torpe ba yan? Tatama ko lang po Hindi po sign yan eh. Kasi kapatid, hindi po, ano ba yung ibig sabihin mo ng emphasis? Kasi kapatid, technically, ang helper mo ay Holy Spirit. Pero ang lahat ng ginagawa ng banal na Espiritu ay makakapag-glorify dapat sa Panginoong Hesus. Kasi in the doctrinal basis of the Bible, kapatid, the work of the Holy Spirit is to edify Jesus. Amen? So, yun. Ngayon, kung halimbawa sinasabi, ask the Holy Spirit to glorify Jesus, walang problema doon. At the end of the ministry, kapatid, dapat ang mapurihan pa rin ang Panginoong Hesus. Amen? So, Jesus pa din. Yun po yun. Amen? So, punta na tayo sa happiness. Ayan. Ngayon, ano bang definition ng happiness sa perspective naman ng Diyos? Amen? Ang definition po ng happiness sa perspective ng Diyos, masaya ka pag may trial kasi nalalaman mo kasama mo ang Diyos. Yun po ang happiness. Kaya nga 'di ba meron po nagsasabi dito kanina, malungkot po ako, may mga utang po ako, may mga problema po ako sa buhay, may ganito ganyan ako, may et cetera ako. Kapatid, ang definition ng happiness sa harapan ng Diyos, problemado ka oo, pero hinihingi mo ang kalakasan ng Diyos, yun ang kaligayahan mo. Amen. Kaya nga kapatid, tingnan mo, ano sabi nung Luke chapter 6? Ano pong sabi doon? Ang sabi doon, happy are you poor. So pag mahirap ka, masaya ka. Bakit? The kingdom of God is yours. Amen. Kasi alam mo kapatid, naniniwala kasi ako, ang mahirap, hindi yan mananatiling mahirap. Kasi mayaman yan kay Kristo. Bakit? Because my God will provide all your needs. Ang tunay na definition ng mayaman, kapatid, ay yung satisfied ka sa Panginoon. Wala ka mang kahit ano, pero secured ka sa Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, mayaman ka pag na-appreciate mo yung sardinas mo. Hindi ito motivational speaking at hindi rin to positive thinking. Ito po ay revelation ng Diyos na nagsasabi kung anong meron ka, magpasalamat ka sa Panginoon kasi yun ang tunay na yaman. Hindi ka man mayaman dito kapatid, mayaman ka sa langit. Ang dami ngayon kapatid mayayaman pero nasa ospital. Marami ngayon mayaman nagtatago. Flood control na lang. Maraming namuhay sa sugal at yumaman pero marami ring death threat. Yun ba ang tunay na yaman? Hindi. Wala man akong makain, pero kasama ko si Kristo, alam ko ang Diyos ang magpo-provide, hindi niya ako pababayaan. Amen? Yes, our God is Jehovah Jireh. The Lord will provide. Kaya nga kapatid, happy are you poor, for the kingdom is yours. Amen? Ako kapatid, bayaran na po ng bill ngayon, 25 eh. 25, 26, 27, bayaran na ng bill. Nag-chat na sa akin yung kapatid ko. Pero ano sabi ko, God will provide. Amen. Hindi ako, wala pang bayad. Kawawa naman ako. Kapatid, pag nakikita mo sarili mong kawawa, hindi mo nakikita pagpapala ng Diyos. Hindi dapat ganun. Makita mo lagi na ikaw ay pinagpala dahil naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano pong sabi ng pananampalataya pagdating sa Hebrews? Ang pananampalataya ay naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. And your faith that God will provide, He will truly provide. Amen? Kaya sabi ko sa kapatid ko, hindi pa tapos ang araw. Magpo-provide ang Diyos. Amen? Ngayon kapatid, hindi rin po tama yung saying na papakabahin pero hindi pababayaan. Kinabahan ka dahil hindi ka nagtiwala. Tama mali. Hindi kaya mali yun. Papakabahin pero ililigtas pa rin naman. Hindi kapatid. Hindi ka dapat kabahan kasi dapat ang pagtitiwala mo ay nasa Diyos at nasa Diyos lang. Amen. Paano po yung pag maraming problema? Marami naman talagang problema.
Ano bang sabi ng Bible? Ask and it will be given. Do not worry about about tomorrow because let tomorrow worry itself because sapat na ang alalahanin ngayong araw. So anong sinasabi ng Diyos? Ayusin mo sarili mo ngayong araw, hayaan mo ang bukas. Kasi ang Diyos naman ay kikilos ngayong araw. Kasi kapatid, hindi kikilos ang Diyos bukas. Ngayon, anong sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22 to 23? Ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos ay laging bago kada umaga. So kung ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago kada umaga, kapatid, gasino na lang yung problema mo. Kaso ang problema, anong pinaka-problema? Hindi ka marunong magtiwala. Tingnan mo kapatid ha. Uulitin ko, alam ko lahat tayo halos may problema financially. Tama? Tama mali? Sabi mo nga kung tama o mali. Lahat tayo may problema financially. Di ba? Ngayon, ganito, ilalagyan ko pa example. Luluhod ka ngayon. Lord, i-provide mo po sa akin yung buhay ko, provide mo po yung pagkain ko, provide mo po yung pang-bill ko. Nag-pray ka matindi. Lumuhod ka pa, umiyak ka pa. Tama? Pero pag tayo mo, nasan kaya si Mars? Makautang nga. Nasaan kaya si Mayor? Makaayuda nga. Kapatid, hindi ganun ang totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, kapatid, hiningi mo na sa Diyos, gawin mo ang dapat mong gawin, at sa Diyos ka magtiwala na siya ang magpo-provide. Hindi yung pagtayo mo, kaya to ni Lord, nag-pray ka pa. Tapos, biglang, tapos, di ba, alam ko, dahil ako maraming utang din, nag-chat ka ngayon, sobrang dami mong chinat. Pautang. Walang nag-reply. Yung iba hindi ka pinahiram. Lalo na yung inaasahan mong isang tao na magpapahiram, hindi ka napahiram. Anong balik mo sa Lord? Lord, pinabayaan mo naman kasi ako. Hindi ko na alam ako saan ako hahanap. Ano bang sabi ng Diyos? Hindi ka maghanap kundi humingi ka. Amen? Humingi ka. Anong sabi ng Bible? Humingi. Hindi maghanap ng mauutangan. Sige nga, ano po dapat ipag-pray? Humingi. Ngayon, humihingi ka pagkatiwalaan mong ibibigay. Hindi yung humingi ka, tapos itetest mo pa si Lord. Sige nga, kung totoo ka nga, sige nga. Ba, ganyan ka. Nung hindi ibinigay, nagtiwala ka ba? Hindi. Umalis ka. Bakit? Kasi in the first place, may preempt ka na pag hindi binigay ni Lord, hindi ka na magtitiwala. O yan, may nagtatanong, anong hingin? Ano bang kailangan mo? Di ba? Ikaw may buhay humingi ka kung anong kailangan mo. Kailangan naman ako mangingi para sa'yo, hindi ko naman alam needs mo. Ikaw ang humingi kasi ikaw ang nangangailangan. Ngayon, di ba, may nagtanong po, sasagutin ko ulit yan. What if po walang sagot? Diba? Uulitin ko, babalik tayo dun sa foundation. Ang tanong ko ba, pag nanghingi ka ba sa Diyos, totally bang ipagkakatiwala mo sa Kanya yan? Kasi ganun yun Whatever happens, you will stay in God. Kasi kapatid, hindi naman lahat din ng gusto mo tama. Amen? Di ba? Tingnan mo si Samson. Gustong-gusto niya si Delilah. Mali, pero ginusto niya. Pinilit niya. Ano nangyari? Di ba? Ano nangyari, kapatid? Nabulag siya at inani niya yung consequences ng pinipilit niya. Anong ibig kong sabihin? Pagdating po sa prayer, amen? Hoy, biblical to Ayun nga, may verse nga kami. Luke 6:20-23. Alam ko naman nandito ka para makipag-argue. Bush. Diba, kapatid? Alam mo, in prayer, ito mo lagi pa rin sa point ng Diyos Sabi po sa Psalms, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. So tingnan mo kapatid di ba sabi niyo paano kung hindi binigay o hindi sumasagot? In the first place kasi kapatid, kailangan mo munang i-delight ang sarili mo sa Diyos. Amen? Ngayon, ano ba yung nakaka-delight sa Panginoon? Na
pagtitiwalaan mo ang Diyos kahit mahirap, kahit tahimik siya, sa Diyos ka pa rin. Kasi kapatid, ang laki po ng pinagkaiba na hinanap mo lang yung kamay ng Diyos sa hinanap mo mismo ang Diyos. Paano nga kung hindi ibinigay? Aalis ka na? Eh bakit ka pa nag-pray kung aalis ka rin pala? Nanagets niyo kapatid? Kasi kapatid, hindi ka rin naman pwedeng spoil din ng Diyos. Imagine mo kapatid, nangutang ka dahil kunyari nagsugal ka. Halimbawa, nagsugal ka, nangutang ka, tapos isang pray mo lang, tingin mo ibibigay agad kasi humingi ka. Eh anong natutunan mo kung binigay agad? Wala. Kaya nga kapatid, bago muna sagutin ng Diyos ang mga panalangin mo, babaguhin niya muna yung puso mo. Kasi kapatid, pag binigay niya agad yan, hindi ka naman din matututo. Amen. Kaya nga anong sabi po ni Jesus dito sa verse natin? Masaya ang poor kasi ang kingdom of God ay nasa sa kanila. E totoo naman, pag naghihirap tayo, doon lang naman tayo nagpe-pray. Di ba? Tama mali. Pag may problema ka lang naman, doon ka lang din naman magpe-pray. Pag mayroon kang struggle, doon ka lang din naman lumalapit. At hindi ka pinapalayo ng Diyos. Tinatanggap ka niya. Kaya nga, happy are you poor. The kingdom of God is yours. Malapit ang Diyos sa mga brokenhearted. Ngayon, kung lumalapit ka sa Panginoon, kapatid, dapat maintindihan mo na hindi ka niya i-raise na spoiled brat. Amen? I-raise ka niya na maging mapanalanginin ka at buo dapat ang tiwala mo sa Kanya. Kasi kapatid, napaka-immature in faith na hindi lang sinagot ang panalangin mo, sisisihin mo agad ang Diyos. Tapos sasabihin mo pa na wala na siya ng isang mananampalataya. O paano yun? Di ibig sabihin, in the first place, nakabase ang pananampalataya mo saan? Sa kung anong kayang ibigay ng Diyos. Kasi pag hindi na binigay ng Diyos, hindi ka na maniniwala. At hindi ganun ang Diyos. Kapatid, in the first place din, real talkin kita, hindi ka kailangan ng Diyos. Hindi siya katulad ng Greek gods or Greek mythology na kailangan ng worship o kailangan ng fear ng tao. Hindi. Ang Diyos po, siya ay omnipresent, all-powerful kapatid at hindi niya kailangan ang tao. Kaya nga kapatid, yung grasya na lang yun eh. Grace na lang. Amen? Na binigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na magbago ang buhay sa Kanya. Mahal ka niya eh. Kaya nga kapatid, hindi rin pwedeng magmalaki ang tao sa Kanya na buti nga naniwala ako sa iyo eh. Kapatid, kahit hindi ka maniwala, walang bearing yun sa Panginoon. Amen? Maniwala ka o hindi. Kasi at the end of the world, kapatid, at the end of this time, anong pong sabi ng Bible? Mananampalataya man o hindi, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng Panginoon. Kaya nga kapatid, hindi niya tayo kailangan natin siya. Kaya dapat ang attitude mo towards God, kailangan mo ang Diyos. Hindi yung ikaw pa yung paimportante sa Kanya. Tama? Kaya nga humility. Ano pong sabi ng Bible? Ang mga nagpapakataas ay ibinababa at ang mga nagpapakababa ay itinataas. Amen. Kaya nga ang salita ng Diyos, kailangan mo lang marinig, hindi ka kailangang pilitin. Kasi hindi kailangan mamilit ng Diyos ng mananampalataya niya. Ulitin ko, ang Diyos nag-e-exist, ang Diyos ay all-powerful pa rin, ang Diyos ay all-knowing pa rin kahit hindi mo siya i-worship. Grasya na lang to. Kaya nga pag naintindihan mo yun kapatid, hindi mo kayang magmalaki kay Lord. Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin sa Lord, mawawalan ka na ng Jerome na mananampalataya kasi hindi mo sinasagot yung panalangin ko. Nagmalaki ka pa. Eh sabi ng Bible, sobrang linaw, pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Amen. Kaya nga ano sabi, magalak ka pag mahirap ka. Magalak ka pag wala kang makain kasi i-feel ka ng Diyos. So, ibig sabihin, grasya pa rin to. Ang kagalakan mo ay nasa grasya pa rin ng Diyos. Amen? At yun po ang totoong happiness. Kasi kapatid, pag ikaw ay problemado, wala nang ibang pwedeng mangyari, kundi iangat ka ng Diyos. Wala ka nang ibang pupuntahan eh. Kaya nga anong sabi ni Pedro dun sa John chapter 6 verse 67 or 68? Saan kami pupunta? Eh ikaw ang nagsasalita ng salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Oh, saan ka nga naman ba pupunta pa? Eh di sa Diyos lang. Kaya kapatid, yung mga, alam ko may kilala po kayo nagmamalaki sa Panginoon. Hindi naman ako dahil yumaman, dahil sa Diyos, dahil sa pagkasipag ko.
Kapatid, sa totoo lang, sabi po ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, siya rin ang bumabawi. 'Di ba? So, kung titignan mo, pag tinakpan ni Lord yung ilong mo, tapos ang buhay mo. Oh, ibig sabihin, kaya ka nakapagpatuloy magnegosyo kasi may Diyos na hinahayaan ka pang mabuhay. Amen? Ngayon, may nagtanong po, yung mga nanalo ba sa Lotto, blessing yun? Hindi blessing, kapatid, pag sasugal. Kasi kailanman, kapatid, hindi po naging pagpapala ang isang bagay na nakuha mo sa mali. Alam mo, kapatid, sa ngayon, pwedeng, ay, sorry, wag niyo pong accept, napindot ko lang. Kapatid, sa totoo lang, pwede mong sabihin, pwede mong anuhin na, ay, masaya sila ngayon. Ito nga yung katulad ng devotion natin eh. Masaya sila ngayon, pero may consequences yan. Jessica Soho pa lang eh. Ang dami na pong napabalita doon, nanalo ng milyon-milyon. Pero nagkautang pagkatapos ng isang buwan. Imagine mo, isang buwan, 2 buwan, sobrang dami ng utang. So kapatid, hindi porket para bang maganda sa paningin natin, pero kung hindi naman to galing sa Diyos, mawawala din yan. Kaya nga mas maganda pa rin yung bunga na nanggagaling sa panalangin. Tama ba, Ate Divina? Si Ate Divina meron niyang ano eh, meron niyang pagpapala na galing sa panalangin. Amen. Kasi kapatid, ang mga pagpapala na binigay sa'yo ng Diyos dahil sa iyong mga panalangin ay kailanman hindi magiging utang na loob. Amen. Kaya nga kapatid, di ba, hingiin mo pabor ng Diyos, hindi pabor ng tao. Kasi pag sa tao ka humingi, magiging utang na loob pa yan. Amen. Pero sa Diyos, ang regalo na binigay niya, sabi po ng Bible, walang makakapagnakaw nito. Amen. Di ba? Kasi galing sa langit eh. Galing sa Diyos at galing sa'yo. Amen. Hallelujah. At para sa'yo, at para sa'yo. Amen. Kaya anong totoong happiness? Pag may dinadaanan ka, ang totoong happiness, may tiwala ka, natutulungan ka ng Diyos. Kaya kapatid, maling-mali po yung approach sa pag nagka-problema ka, lalayo ka kay Lord. Kasi problemado ko, kuya, kailangan ko magtrabaho. Hindi ba't dapat mas lalo kang nananalangin? Kasi kailangan ko maghanap ng pang-tuition fee ng anak ko. Hindi ba't dapat mas lalo kang nagpe-pray? Kasi may sakit ako. Hindi ba't dapat mas lalo kang nananalangin? Di ba? Doon tayo babalik sa basic eh. Hindi porket may problema ka, ang immature mo naman, problema lang. Doon ka pa lumayo. Kaya nga immature sa mag-asawa yun eh. Dahil lang sa simpleng problema sa Meralco Bill, naghiwalay kayo. Ang babaw naman pala ng pag-ibig nyo sa isa't isa. Amen? Alam mo kapatid, ang hiwalayan, nagkukos minsan ng mga maliliit na bagay. Kasi hindi naman kasi nila inintindi yung sarili nila. Hindi nila inintindi yung relationship nila. Wag mong gagayahin yun sa Panginoon at wag mong gagawin yun sa Diyos. Na sa maliit na bagay lang, lumalayo ka na. Ang dami po dito, kapatid. Imagine mo, may mga pinagaling na sa sakit, may mga pinagpala na, may mga nagpa-pray ng trabaho, tapos nung nagkatrabaho, di na makita sa simbahan. Ano yun? Di na nakikipag-usap, di ba? Hindi yun ang tama. Darating ang araw, ulitin ko, ang Diyos ang nagbibigay, Diyos din ang bumabawi. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kung meron kang pinagdadaan ng matindi, yan katulad ng ating kapatid na nakipaghiwalay daw yung mister niya. Kapatid, asahan mong may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi mo kailangan sisihin ng Diyos, kundi kailangan mo siyang pagkatiwalaan. Kaya ulitin ko, maling-mali po ang perspective na mga nagsasabi na lalayo ako sa Panginoon muna, papahinga muna ako kay Lord. Huwag ka magpahinga kay Lord kasi kapatid, si Lord na nga lang nagbibigay sa'yo ng kapahingahan, nilayuan mo pa. Amen. Medyo mainit yung discussion natin ngayon pero kailangan ko tong sabihin eh. Kasi kapatid, hindi ka matututo. Chika, kawawa ka naman. Sige, prepare kita. Kapatid, kailangan mo na rin matuto. Amen. Sabi po ng Bible, hindi na gatas, dapat solid food na. Kaya kasi si Pablo, anong sabi niya? Gatas pa rin kayo ngayon kasi ganyan kayo eh. Ngayon, solid food na. Amen. Hindi ka na baby. Amen. Hallelujah. Bay, maglalag na lang, nakanganga pa. Kaya sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon,
tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Kaya yun, pray tayo, no? Malolobat na ulit ako eh. Hanggang malobat to eh. Pray tayo na masumpungan mo sa Diyos ang kaligayahan at wag mong pipiliin ang sorrow na nagmumula sa kaaway. Amen. So, ang point lang talaga nito kapatid, maging maligaya ka sa Panginoon kahit anong mangyari. Huwag mong gayahin yung disciple na umalis. Ang gayahin mo yung disciple na nanatili. Amen. Huwag mong gayahin yung disciple na nag-traitor. Ang gayahin mo yung disciple na naging faithful. Huwag mong gayahin yung disciple na nang iwan. Ang gawin mo yung disciple na nanalangin sa upper room. Amen. Nananatili sa Diyos kahit anong mangyari. Kasi yun talaga ang tunay na definition ng happiness at ng sorrow. Sa Diyos lang nakasentro. Nakakalungkot naman kung aalis ka pa sa Panginoon. Amen. Kaya pwede ba tayo mag-pray? Hallelujah. O aming Diyos na dakila at banal, alam mo po na ang cause talaga ng mga sorrow namin ay mga kasalanan na pinipili namin gawin. Kaya Lord, right now, tulungan mo po kami, Panginoon, na ikaw po ang Diyos ang kumilos sa kanilang mga buhay at naniniwala po ako na ikaw po ang Panginoon na magpapala sa kanila at magbibigay ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya Lord, tulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga problema, tulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga gagawin pa at mga dapat naming solusyonan at pinagkakatiwala namin sa iyo ang buhay ng bawat isa. Kaya Lord, sa iyo lang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Yan, sagutin ko na rin to kapatid. Alam mo, may consequences yung mga magulang na pinabayaan yung anak nila. Meron at meron. Amen. Hindi lang din basta lahat ng kasalanan kapatid na alam mo, merong consequences yan. Kaya dapat na tayo magpabago sa Panginoon. Amen. So, yun po. Thank you po. Salamat po sa Diyos. At the same time, kapatid, ayun po, sali po kayo sa group chat namin, no, sa mga gusto pong sumali. At the same time, gusto ko lang din po i-correct yung ating character development seminar ay June 29. Nagkamali po ako. Kasi nga, busy ang kuya nyo. Iba-iba na mga pinagtatatype. So, June 29 po yun, this coming Monday. Amen. So, ang reason po nung seminar natin na yun is that to improve po our life. Kasi kapatid, nag-iipon na po ako ng mga technical needs natin. Actually, kapatid, transparency report na rin. Nag-subscribe na po ako ng parang paid CapCut para po makatulong po sa ating online ministry. So, kaya ayun kapatid, transparency din. Pero, yun nga po, ito pong seminar natin na gaganapin, ito po ay para po sa improvement ng online ministry natin. So, pangbili po ng sound card, pambili po ng camera, pambili po ng bagong setup, kasi po naglalag talaga. Amen. So, para wala pong interruption, kaya po naisip ko po mag-seminar na lang at kayo na pong bahala doon, no? So, lahat po ay welcome, no? Amen. At the same time, pwede po kayong magpalista kung gusto nyo po sa Google Meet. So, ayun. June 29 po, sali po kayo ng group chat. Amen. May reg fee po yun na 150 para po makaipon lang po tayo ng atin pong ayun. So, yun. Thank you po sa group chat na lang, no? At meron po kasing nagsuggest sa akin, itatype ko po. So, yun po. Thank you po at God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, no? So, chat-chat na lang tayo. Again, sa lahat po ng gustong sumali po kayo. Okay? Bye-bye. God bless po. Kita-kita po tayo ulit mamayang gabi. At yun pala kapatid, meron na po tayong FB page. Je Hufana Ministry kapatid. So, nasa process pa ako ng mga pag-delete ko ng iba kong mga account. Pero Je Hufana Ministry po. So, nag-upload po ako ng mga shorts or reels kapatid. At the same time, please support nyo po yung itong ating mga post natin, no? Amen. So, yun. Thank you po. Kasi pag di nyo po sinuport, gagahin ko na lang si Lance. Hi, this is Je! Gaganon ako dito. Pag ganun ginawa ko, wala na. Kaya wag niyo na po akong hayaan na umabot doon. Please lang, pakisuportahan niyo na po. Kasi pag umabot na po ako sa ganun, wala na, ganun-ganun na lang ako dito. Pero anyway, thank you po. Ano lang, pinatanggal ko lang yung antok.
Ay, opo, wala pong problema, Ate Jenny. Lahat po ng ano niyo po ay wala pong pressure yan at si Lord po ang lahat. Bala po kayo kung kausapin po kayo ng Diyos o hindi. Pero okay lang kahit wala. Amen. So, ayun, thank you din po sa may nag-send rin kasi ng diamonds, no? So, thank you po. Merong $0.44. So, ito po ay equivalent sa, I think, mga 25 pesos. So, pag naipon po ito po ay wini-withdraw natin at tinutulong din natin sa mahirap. Amen. At ganun din, pasama po sa prayer pala yung pagpapakain namin ng 140 po na attendees namin sa church. So, live group po natin yung may sagot nun, no? So, pasama po sa Lord kasi bang madadagdagan, provision po ng Diyos, no? At makaluto ng maayos, mapakain sila. At invited din po kayo kung gusto niyo pong sumama-sama po kayo. So, ngayong Sunday po, yung pagpapakain.